Jesus tao, hindi Diyos ayon sa Biblia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid at kaibigan. Tumuli si Legendary at magbabahagi ng kaalaman tungkol sa kung ano ang totoo at katang-isip lamang. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nalilito sa tanong na ito. Diyos ba si Jesus o siya ay tao lamang? Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang sagot mula mismo sa mga salita ng Biblia. Ang ating layunin ay hindi magdulot ng pagkakahati, kundi magbigay liwanag gamit ang katotohanan. Huwag ninyong kalimutang tapusin ang video dahil tatalakayin natin ang mga talata na nagpapakita ng malinaw na sagot sa tanong na ito. Samahan ninyo ako sa mahalagang talakayan na ito. 1. Ang mga talata na nagpapakita na si Jesus ay tao. 1. Juan chapter 8 verse 40. Ngunit ngayoy pinagsisikapan ninyong patayin ako, isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Paliwanag. Dito, malinaw na sinabi ni Jesus na siya ay isang tao. Hindi niya tinukoy ang kanyang sarili bilang Diyos. Sa halip, sinabi niya na ang kanyang kaalaman ay nagmula sa Diyos, na nagpapakita ng kanyang pagiging propeta at tagapagsalita ng katotohanan, hindi ng pagka-Diyos. 2. Mateo chapter 24 verse 36. Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Paliwanag. Kung si Jesus ay Diyos, dapat alam niya ang lahat ng bagay. Ngunit sa talatang ito, ipinapakita na hindi niya alam ang eksaktong araw at oras ng katapusan ng mundo. Ang limitasyon ng kanyang kaalaman ay patunay na siya ay tao at hindi Diyos. Dahil ang Diyos ay omniscient o may ganap na kaalaman. 3. Juan chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila ang kaisa-isang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Paliwanag. Sa panalangin ito, kinilala ni Jesus na ang Ama lamang ang kaisa-isang tunay na Diyos. Ipinapakita nito na si Jesus ay hiwalay sa Diyos at siya ay isinugo lamang bilang isang propeta upang iparating ang mensahe ng kaligtasan. Kung siya ang Diyos, hindi niya tatawagin ang Ama bilang kaisa-isang Diyos. 4. Hebreo chapter 2 verse 17. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang mahabagin at tapat na pinakapunong pari sa paglilingkod sa Diyos at upang maghandog ng hain para sa mga kasalanan ng mga tao. Paliwanag. Sinasabi rito na si Jesus ay naging tulad ng kanyang mga kapatid, ibig sabihin tulad natin ng mga tao. Siya ay naging tao upang maging tagapamagitan natin sa Diyos at upang magbigay ng sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Hindi ito magagawa kung siya mismo ang Diyos. Chapter 2. Mga pagkakaiba ni Jesus at ng Diyos. 1. Si Jesus ay may limitasyon. Ang Diyos ay walang limitasyon. Sa Mateo chapter 4 verse 2, sinasabing si Jesus ay nagutom matapos mag-ayuno ng 40 araw, ngunit ang Diyos, ayon sa Awit chapter 121 verse 4, ay hindi napapagod o nagugutom. 2. Si Jesus ay nanalangin sa Diyos. Sa Mateo chapter 26 verse 39, nalangin si Jesus, "O Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito." Kung siya ang Diyos, bakit kailangan pa niyang manalangin? Malinaw na ipinapakita rito na siya ay umaasa sa Ama, na nagpapakita ng kanyang pagiging tao. Aking konklusyon. Sa mga talatang ito, malinaw na si Jesus ay hindi Diyos kundi isang propeta at alagad ng Diyos at tao. Sa pagtatapos ng vlog na ito, malinaw mula sa mga talata ng Biblia na si Jesus ay hindi Diyos, kundi isang tao at propeta na isinugo ng Diyos upang gabayan ang sangkatauhan. Ang ating mahalagang aral ngayon ay ang pagkilala sa tunay na Diyos na lumikha ng lahat at ang tamang pag-unawa sa papel ni Jesus sa plano ng kaligtasan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang paliwanag na ito o may mga katanungan pa kayo, huwag mahiyang mag-iwan ng komento. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maiparating natin ang kaalaman sa mas marami pang tao. Muli, ito si Legendary at lagi kong paalala, ang katotohanan ay ang ating gabay patungo sa tamang landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.